Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Samuel Maravilla. Out kay Ace Manalo. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang siya ay napadpad sa sagradong bangin na iyon. Ako ay kanyang nakita na labis ang natamong sugat sa kamay ng aking mga kalahi, at nag-isip si Charlie saglit. Sasabihin ko ba ang totoo kung bakit ako tinakwil ng mga kalahi ko? Sa bagay kung hindi ako magsasabi ng totoo. Talagang papazlangin ako ng general na ito, at mukhang ang hindi siya nagbibiro. Maya-maya nagpatuloy si Charlie sa kanyang pagsisalita. Nagawa akong saktan at itakwil ng aking mga kalahi dahil sa aking nagawa sa kanila. Gumawa ako ng isang hakbang na napakapanganib sa kanila. Pinagtangkan ko ang buhay ng pinuno ng mga mangkukulam na elf. At pagnakawan ito ng mga gamot sa kanilang pagawaan. Nang dahil doon, pinarusahan ako at itinapon sa sagradong bangin ng mga elf. Upang kabayaran sa aking mga nagawang masama laban sa kanila. Oo, sinabi na ni Charlie ang totoo dahil sa kanyang isip baka matuwa at maaawa din ang general na ito na si General Cassandra, tulad ng ginawa ni General Allen sa kanya. Nagpatuloy si Charlie. Tapos nakita ako ni Master ako ay nagmakaawa upang hindi niya ako patayin. Ang aking master ay hinayaan niya ako mabuhay at hiniling ko din sa kanya na dalan niya ako sa inyong kaharian at nais ko maging isa sa inyo. Sinabi ni Charlie ang lahat kay General Cassandra. Na baka dahil doon maging mabait din ito sa kanya at makuha niya ang loob nito. Ngunit nang marinig ito ni General Cassandra, ito ay labis na nagalit. Ikaw, turo niya kay General Allen. Alam mo ba ang sagradong bangin na iyong pinuntahan ay pagmamay-ari ng mga lahing elf? Gumagawa ka na naman ng problema ng ating lahing demonyo. Sa tingin mo ba kapag nalaman ng mga lahing elf ang iyong ginawa? Hindi ito gagawa ng hakbang laban sa ating lahing mga demonyo. Alam mo naman na may problema pa tayo na hinaharap dahil sa mga takas na bilanggo sa ating kaharian at ang haring demonyo ay nasa main team na pagbuo. Oo, ang haring demonyo ngayon ay nagpapalakas palalo. Kada 10 taon bumabalik sa pagkabata ang haring demonyo. Na para bang ito ay isang mukha lamang, na walang katawan. Kailangan niya ng main team na paglilinang upang bumalik sa dati nitong anyo, at pag bumalik nito sa dating anyo ang spiritual na lakas nito ay mas lalo lalakas. Kaya gano'n na lang din ang takot ni General Cassandra nang malaman niya pumasok si General Allen sa sagradong bangin na iyon na nasasakupan ng mga lahing elf. Nagulat si Charlie sa kanyang narinig. Ano? Ang haring demonyo ay wala sa kanyang sariling katawan. Paano at bakit? Tanong ni Charlie sa kanyang isip. Paano ko makakausap ang haring demonyo kung wala itong pangangatawan? Na para itong isang anino lamang. Bakit hindi alam ni Master ang gantong bagay sa kanyang hari? Oo, nakalimutan din ni General Allen na nasa oras ng paglilinang ang haring demonyo sa mga oras na iyon. Kailangan ng sapat na araw upang makabalik ang haring demonyo sa kanyang katawan. Nang marinig din ito ni General Allen, labis ang takot ang nararamdaman nito. General Cassandra, nakalimutan ko ang ganun mga bagay, patawarin mo ako. Dahil sa dami kong iniisip tulad sa paghahanap ng mga takas na iyon. Nakalimutan ko ang kalagayan ng hari ngayon. Sabi ni General Allen. Maya-maya nagsalita si General Cassandra. Nilagay mo sa panganib ang lahi natin mga demonyo. Lalo na ang hari demonyo. Kapag nalaman at naisip ng mga elf na tayo ay salakahin, mas torbo ang paglilinang ng hari ng mga demonyo. At kapag nangyari iyon, hindi makakabalik sa katawan niya ang haring demonyo. Ikaw General Allen ay maaaring mamatay sa oras na makabalik ang haring demonyo.
Alam mo kung gaanong kasama ang hari ng demonyo at lalo na kung mapagliban niya ang kanyang paglilinang dahil sa iyong ginawa. At totoo bang master ang tawag sa iyo ng elf na ito? Sabi ni General Cassandra. Nakakatuwa ang iyong mga pinaggagawa, General Allen. Wala sa iyong katangian ang pagiging isang general. Para kang isang batang paslit sa iyong inaasal. Isang elf magiging master ka. Kalapastanganan. Sabi ni General Cassandra sa sigaw na tono. Magbabayad ka sa haring demonyo kapag sinalakay tayo ng mga lahing elf. At lalo na kapag nakipagtulungan pa ang mga takas na iyon sa kanila. Malalagay tayo sa kapahamakan, dahil ang dalawang yun ay may tinataglay din lakas na spiritual na hindi basta-basta. Maghanda ka sa iyong kakaharapin, General Allen. Sabi ni General Cassandra, nang marinig ito nila Charlie at General Allen. Lalo na si General Allen. Ito ay nagsalita. General Cassandra, patawarin mo ako sa aking nagawa. Kung ako ay iyong papatawarin, may sasabihin ako na pwedeng makatalo sa mga elf kung tayo ay kanilang sesalakahin. Sabi ni General Allen. Nang marinig ito ni General Cassandra, agad kumunat ang noo nito. Talagang gumagawa ka pa ng deal sa pagitan natin dalawa. Ngunit sige kapag ito ay lubos na. Makakatulong sa ating lahing demonyo kung tayo ay sesalakahin ng mga lahing elf, dahil sa ginawa niyong dalawa. Mapapatawad kita. Maaari mo na itong sabihin. Sabi ni General Cassandra. Nang marinig ito ni General Allen. Medyo huminahon ito sa mga oras na ito. Kanina lang nalaman ko sa elf na ito. Ang kahinaan ng mga lahing elf. Sinabi nito sa akin, na ang mga mangkukulam na elf ay kanyang pinagnakawan nga sa sagradong nitong lugar, dahil doon tinanong ko ang elf na ito kung bakit may sagradong lugar ang mga mangkukulam na elf. At saan ito naroon, sinabi sa akin ng elf na ito na malayo sa palasyo ang kanilang lugar, kaya madali niya itong nagawa na makapagnakaw at malagay sa panganib ang pinuno ng mga mangkukulam na iyon. Kaya kung ganun, kung sila ay sisalakahin nila tayo, maaari natin silang i-counter sa pamamagitan ng pagsalakay natin sa mga mangkukulam na elf. Tuldok, nang marinig nito ni General Cassandra. Ano naman ang mahalagang mapapala natin kung ang mga mangkukulam na elf ay ating salakahin? Sabi ni General Cassandra. Sumagot si General Allen at sinabi. Dahil ang mga lahing mangkukulam na elf ay siyang gumagawa ng mga gamot at elixir na ibinibigay sa mga kasundaluhan na elf. Kung ito ay ating sisalakahin, mawawalan sila ng sapat na gamot at elixir at kahit wala ang tulong ng haring demonyo ay mapagtatagumpayan natin ang magiging labanan kung sila ay magnanais tayo ay salakahan. Sabi ni General Allen sa tono ng pagyayabang. Nang marinig nito ni General Cassandra. Ito ay nagsalita. Makakasiguro ka ba na ang mga mangkukulam na elf ang nagawa ng mga gamot at elixir para sa mga kasundaluhan nila? Paano mo ito masisiguro? Tumingin si General Allen kay Charlie at ito ay kanyang pinagsalita. Charlie, sabihin mo lahat ng iyong nalalaman sa lahi ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Charlie, agad-agad itong tumugon. Tama si Master General Cassandra. Ang lahi ng mga mangkukulam na elf ang gumagawa ng mga gamot at elixir para sa aming mga lahi. Lalo na ang mga gamot na kanilang ginagawa ay malaki ang pakinabang sa mga kasundaluhan, lalo na pagdating sa mga elixir. At dahil sa ayaw ito malaman ng iba ni Master Ken, ito ay nilayo niya ng sadya sa palasyo. Upang ito ay malayo sa panganib kung darating ang labanan sa iba't ibang nilalang na nais kaming salakahin. Kung nais mo malaman na nagsasabi ako ng totoo na malayo ito sa palasyo ng mga elf, maaari ko kayong samahan sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni General Cassandra, medyo nag-isip ito at nagsalita. Tignan mo ang ginawa mo, General Allen. Imbes na ang 2 takas lang ang ating paglaanan ng oras, isasama patuloy natin ang pagmamasid sa mga lahi ng mga elf, lalo na kailangan natin maging handa sa pwedeng mangyari. Napakalaking abala ng ginawa mo, General Allen. Sinampal ni General Cassandra si General Allen. Ang palad nito ay bumakat sa mukha ni General Allen at lakas nito ay halos humiwalay ang ulo ni General Allen sa kanyang katawan. Sobrang nasaktan si General Allen sa sampal na ginawa ni General Cassandra, ngunit wala itong magawa. Dahil si General Cassandra ay anak ng hari ng demonyo at isa sa pinakamataas na general sa lahat. Hindi ako natutuwa sa mga pinaggagawa mo. Ngayon baka alam na ng mga lahing elf ang ginawa mo. At ikaw, sabi ni General Cassandra at tinuro si Charlie. Bukas ng gabi,
Samahan mo kami upang ituro sa amin ang lugar ng mga mangkukulam na tinutukoy mo. Sigurado kang ito ay malayo sa palasyo. Dahil kung magkataon, malalagay sa panganib ang buhay mo. Sapagkat iiwan ka namin sa gitna ng labanan sa mga oras na iyon kapag tayo ay nahuli. Sabi ni General Cassandra, sa ngayon hahayaan kita na nasa loob ng aming kaharian. Dalan mo siya General Allen sa kulungan at ito ay iyong ilock. Makakalaya lamang siya kapag napatunayan ko na nagsasabi ito ng totoo. Dahil sa kanyang ginawa sa kanyang mga kalahi, ang elf na iyan ay hindi pwedeng pagkatiwalaan basta-basta. Sabi ni General Cassandra kay General Allen. Nang marinig ito ng dalawa, lalo na si Charlie, labis itong nagulat. Ano? Ikukulong ako ng general na ito. At masyado sigurista ang isang general na ito. Mahihirapan ako sa isang ito para ako ay pagkatiwalaan. Ngunit bukas ng gabi, kapag napatunayan ko sa kanya na ang lugar ng lahing mangkukulam ay malayo sa palasyo ng mga elf, baka sa oras na iyon ay pagkatiwalaan na ako nito. Kailangan ko muna magtiis sa kulungan. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. At si General Allen ay mabilis na tumugon. Masusunod General Cassandra. Halika Charlie, sumunod ka sa akin. Sa ngayon ilalagay muna kita sa kulungan. Ngunit hindi ka naman magtatagal roon, lalo na kapag napakita mo sa amin ang lugar ng mga mangkukulam na elf bukas ng gabi. Kaya tiisin mo na lang. Sabi ni General Allen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!